Hinala ng mga pulis may kinalaman sa droga ang motibo sa pagpaslang sa biktima. Yan ang Ronda Report ni Salima Refran. Salima? June, isang lalaking duguan at tagtad ng tama ng bala natagpo ang patay sa isang madilim na bahagi ng Barangay Gulod sa Novaliches, Quezon City, pasado alas 11 ng gabi. Ayon sa mga investigador, una raw nakarinig ng mga putok ang mga taga roon at nang sundan ang pinagbulan ng tunog, doon na nila nakita ang katawan ng biktima. 5 basyo ng 9mm na baril ang natagpuan sa palibot ng biktima. May kutsino rin sa lugar, pero mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan at sa ulo ang kumitil daw sa buhay ng biktima. Sa isang kamay nito, na-recover din ng isang tila foil na naglalaman ng pinaghihinalaang droga. Nasa ilalim pa ito sa testing para malaman kung talagang ipinagbabawal na gamot. Hinala ng pulisya, maaaring ang pinaghihinalaang drogang dahilan din sa pagpatay sa biktima. Nasa 20 hanggang 30 taong gulang na lalaki at hindi raw ito taga roon. Yan ang aking Ronda Report mula sa Quezon City. June? Maraming salamat, Sam. Yan po si Salima Refran. Paulit-ulit po naming paalala sa publiko, mag-ingat at maging mapanuri sa mga binibili nating produkto, lalo na yung mga pagkain. Sa Tondo, Maynila, nagkalat ang mga ibinebentang sari-saring expired goods sa isinagawang raid ng Veterinary Inspection Board ng Manila City Hall. Kahapon, agad mulaga sa kanila ang lantarang bentahan ng mga dilatang UP at nangangalawang na. Ninala ng mga otoridad, mga reject na ito ng groceries at supermarkets. Pero sa kabila nito, marami pa rin daw tumatangkilik sa expired products dahil mura itong ibinebenta. Yan ang palaging dahilan. Babala ng mga otoridad, lubha na itong delikado sa kalusugan ng tao. Hindi naman nakapalag ang mga nagtitinda. Agad daw sisirain ng Manila Veterinary Inspection Board ang mga nakumpiskang damaged goods para di na mapakinabangan pa. Samantala, pansamantalang nagpalipas ng magdamag sa covered court ng Barangay Carmona, Makati City, ang daan-daang pamilyang nasunugan sa Barangay Singkamas, Makati kahapon. At para maibsan ang hirap na kanilang nararanasan, maghahati tayo ngayon ng serbisyong totoo para sa kanila. Nandun ngayon sa Ateneo Evacuation Center si Love Anniber. Love? Good morning, Susan. Sa atin medyo malungkot itong nangyari sa halos 222 pamilya po pala ang naapektuhan dito sa sunog na nangyari sa may Barangay Carmona. Barangay Singkamas at Tejeros dito sa Makati City. At ito nga ngayong umaga kahit paano pagkagaanin natin ng konti yung kanilang nararamdamang bigat dahil po sa pagkawala ng kanilang mga tahanan. Ito nga ngayon, naghanda po tayo ng pagsasaluhan natin ngayong umaga. Serbisyong totoo po ang ating ibibigay. Eto, meron po tayong mga nakahandang lugaw para sa kanila. Meron po tayong pansit at waffles para sa kanila. Para naman po kahit paano yung kanilang umaga medyo maging maayos-ayos. May kitaw natin ngayon dito, no? Dito sila nanunuluyan sa covered court ng Carmona Sports Complex. At habang wala pa ho silang malilipatan, mananatili po muna sila dito. At syempre, pag meron ho tayong mga magaganda or mga ginito ang puso dyan na gustong tumulong, pwede ho kayong pumunta dito at magbigay po ng tulong para naman po sa ating mga kababayan. Yan muna ang aming update dito. Marami pa po kami ibibigay sa inyo. Yan pa rin po ang serbisyong totoong hatid po ng unang hirit. Balik po muna sa studio. Maraming salamat, Love Anniber. Pasukan na po sa Lunes, mga kapuso, at kasabay niyan ang nalalapit na ring panahon ng tag-ulan. Sa ganitong panahon, madalas na problema ng mga estudyante ang pagpapanatiling tuyo ng kanilang mga gamit. Pero alam nyo ba na gamit lang ang ilang recycled materials, maaari nyo nang gawing waterproof ang ilan sa mga ito. Tarpaulin, sirang payong at mga tela lang ang gamit ng mga nanay ng Pag-asa Boni Cooperative. Pero nakakagawa na po sila ng protector para sa mga notebook at libro para hindi mabasa ang mga ito. Bukod dyan ay nakakagawa rin sila ng kapote para sa mga chikiting at bota para mapanatiling tuyo ang mga sapatos. Mura na, makakatulong pa ito sa kalikasan. At ang pinakamahalaga, makakatipid pa sina nanay at tatay sa paulit-ulit na pagbili ng gamit ng mga bata. Hindi po kailangan bago lahat. Wonderful. At hindi rin nila kayang bago lahat. Kaya winner tong ay ang galing. Kasi usually ginagawa yun ng mga bagets. Pero yung plastic, tapos yung plastic na maninipis, yung nakaplug ng drain. Kaya yun ang ginagamit.
So ito ang galing kasi reusable na yung kanyang Saka yung mga trapal. tarpaulin, matitibay kasi talaga yun, eh, di ba? Kapal din yun, Nakita niyo yung bota? Fashionable lang. Kasi yung mga tarpaulin, ginagawa ng bubong ng iba eh. Kasi makapal naman yun eh. Makapal Ano sa yun. tricycle, yung parang pantakip sa tricycle. Abangan nyo pag birthday ni Trapal. Rhea at pagka-birthday ko, yung mga trapal kami. May mga mukha namin, dodonate namin nasa sapatos ninyo yung mga mukha namin. Mga mukha ng mga artista yun. Mga naka... At least kasama niyo si Rhea at si Susie araw-araw. Oo, sa pagpasok Tayo lang ang ninyo. nababasa. Correct. Pero nagre-react tayo Pero habang nababasa. parang Harry Potter lang. Kaya pinoprotektahan namin kayo mga anak. At balitang sports naman po tayo. 10 araw na laban sasaksihan na ang sagupaang Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. kung saan nakataya ang WBO welterweight title na ating pambansang kamao. Pero hindi pa man natatapos ang labanan niyan, usap-usapan ang pagkakaroon ng part 2 ng kanilang laban. Ipinakita na kasi ni Bradley sa kanyang public workout ang ipinagawang poster kung saan nakasulat ang Pacquiao-Bradley 2 na nakatakda raw sa petsang November 12, 2012. Sakto sa petsa. At ayon kay Desert Storm, Bradley, wow, bato kung bato. Pabili tayong pandesal. Hindi siya makikipaglaban para lang sa pera at kumpiyansa siyang wawakasan niya ang 15-fight winning streak ni Pacquiao. Hindi naman pinatulan ni Pacman ang gimmick ni Bradley at naghahanda na siya para sa 10-round sparring session sa final week ng kanyang training. Sa wildcard gym na rin mismo siya binisita ng kanyang mga celebrity fans, tulad na lang ng Phil member ng Black Eyed Peas na si Apple Diab. Maging ang kilalang author ng The Purpose-Driven Life na si Rick Warren. Bumisita din sa training ni Pacquiao at binansagyan siyang The Purpose-Driven Boxer. Nakita naman sa isang restaurant si Manny at ang American Idol Season 11 finalist na si Heejun. At dahil natuwa sa kanya si Pacman, binigyan niya agad ito ng tickets para sa nalalapit nilang fight ni Bradley. Apple! Woo! You rock, Apple! Mapapanood ang bakbakang Pacquiao-Bradley dito sa GMA7 sa June 10, Linggo. Hindi ako makaano doon sa yung katawan. Katawan ba yun? O metal? Hindi ka makaget over doon sa abs. Galit na galit eh. Parang Iron Man ba yan? Sobra. Sabi ko, pabili tayong pandesal Oo eh. Yun ang nga, ako eh. naisip eh. Parang bakit kaya nagpa-part 2 poster na siya? Actually, at poster, Hindi ba siya hindi lang handa? tweet ha. At sakto yung date, November 10. Hindi kaya siya may nagpagawa ganun. lang nun? Oo, siya talaga sa sa training camp niya. Grabe, katang isip lang niya yung part 2 na Pero yung katawan talaga niya. Wala mo, costume eh, na parang Disiplina, costume. Pag ganun ba, nasasaktan pa kaya? Hindi, ganito kang ginagawa niyan. Sinusunto. Gano'n? Ganito ginagawa niya. Kita na to. Ganito yan. Ayan, no? Pakisara lang po ang... Oh! Ayun na, ayun na. Kung may mga bata dyan na nanonood, pakita. Pero siya talaga yung monay na binibili sa bakery. Yung anim. Nasunog. Ganun. Yung anim na Hindi yung talagang po. Nasunog. Pandesal na Kaya pala poto. pandesal. Oo. Magtungo na nga tayo sa Germany. Sige, Germany June, na. ha? Oh, sige, mamaya na. Mamaya. Maganda mo yan. Agaw pansin sa isang zoo ng isang buwang gulang pa lang na puma. Pinakita na sa publiko ang baby puma na si Mizula sa kanyang tahanan sa Berlin. Matapos daw kasi ang 22 taon, ngayon lang muli matagumpay na pagsilang sa isang puma cub sa naturang zoo. May 2 kapatid si Mizula. Pero siya lang ang tanging nakasurvive. Patuloy naman daw ang kanyang paglakas at nadagdagan pa ng 3 kilo ang kanyang timbang. Cute. Cute. Si Mizula. Parang pusa lang. Class. At ang balita pinag-uusapan ngayon sa mundo ng net, ihatid namin ni Black Widow Luan dito sa ating Web Hit. Web Hit number 1 mula sa Forbes.com. Ay, ayan na yun. Mga bahay na nakacamouflage, ibinida. Tingnan niyo po ito, kabilang na dyan ng Wood House sa the Netherlands. Nagawa pala sa steel at plastic. Wood House nagawa sa steel at plastic. Ako ba pinaglololoko ninyo? Ang Casa do Penedo o House of Stone sa Portugal, itinayo pa noong 1974. Panglaban natin, mga Batanes House natin. Ang Leaf Box Art Studio sa San Francisco, California, na may tuturing ding garden sculpture. Very beautiful. Ang Dune Home sa Atlantic Beach, Florida, USA, na nagkakalaga ng $1 million. At ang Dragon Rock sa Garrison, New York, na nakatayo sa Rocky Hillside ng isang kagubatan. Ang cute naman ang... How unusual itong mga bahay na to. Alin dyan yung mga bet mo?
Gusto ko yung garden. Ang ganda. Yung Iba parang- talaga pag green na green, no? Oo, yung parang hill lang naglalakad, yung pala may bahay sa ilalim. Oo. Parang siyang The Shire sa ano ba yun, Lord of the Rings. Yes. Ganon. Very nice. House ng Hobbit sis. Next web hirit naman po mga paghahanda para sa pinakamataas na skydive. Ikinasanda. Invited ka daw. Ah, Invited dapat ka. ako. Ayon po sa bbc.co.uk, patuloy po ang ginagawang paghahanda ng Austrian skydiver na si Felix Baumgartner para po sa highest free fall jump sa kasaysayan ng mundo. Tatalon mula sa taas na 120,000 feet mula sa Earth's stratosphere si Baumgartner o halos nasa kalawakan na gamit ang kanyang pressurized suit at iba pang specialized equipment. Balak daw niyang gawin ang maaksyong skydive na ito bago matapos ang taon. So ano tong picture na to? Nagpa-picture lang muna siya. Ah, hindi, siguro nagpa-practice. tinetest yung mga Yung mga equipment, ano? Oh my goodness. That's hindi ba pag scary. pumasok ka sa atmosphere, hindi ba magliliyab ka? Just thinking. Sa kalawakan. Hindi naman daw siya galing sa outer space eh. So kulang daw yung ano niya. Yung... Pressurized lang lahat. Correct. Pero scary Good pa din. luck. Sana nga i-test nila ng maigi yung mga gagamitin niya. Oo, tsaka pero first time. Tsaka ang gastos ng dive na to, ah. Kasi yung 120,000